So, buksan po natin yung mga Bible sa 1 John chapter 4. Babasahin ko po simula sa verse 7 hanggang sa verse 14. 1 John chapter 4, babasahin ko po verse 7 hanggang sa verse 14. Sundan niyo po ng inyong mga mata. The Bible says, 1 John chapter 4, verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. And in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Verse 11, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Verse 12, No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Verse 13 and 14, Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, beloved, because He hath given us of His Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Let's pray. O man nakila, makapangyarihan sa lahat, naman nagpapasalamat po kami sa inyong kaputihan na mahal sa aming buhay. Papasalamat po kami, Ama, na muli po kami ginako upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po kami, Ama, turuan at tulungan niyo po, Ama, na malaman namin, Ama, na kung kami ba talaga ay tunay ninyong mga anak, tulungan niyo po, Ama, magbigay po kayo sa amin, Ama, ng kasiguraduhan na i-check namin, i-search namin ang aming sarili, tingnan namin ang aming sarili kung nasa amin ba ang walang hanggang buhay. Ama, binabalik po namin sa iyo kapalit karangalan. In Jesus' name we pray, Amen. So sa ating pag-aaral ngayon, which is verse 13 and 14, so sa ating napag-aralan last time, nakita natin na kung papaano yung pagmamahal ng Diyos, kung ating i-apply yun sa kapwa natin mananampalataya, kung ako tayo ay tunay na Kristiyano, nasa akin yung tinatawag na love of God. At yung love of God na yon ay mai-apply ko sa kapwa ko Kristiyano, may kita natin dito na sinasabi ni John sa verse 12, God dwelleth in us and His love is perfected in us. So may kita natin na yung pinaka-goal ng pagmamahal ng Diyos ay para makompleto o maabot natin yung tinatawag nating pagiging complete sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa bawat isa. So sa ating pag-aaralan ngayon, may kita natin na ilang beses sinasabi ni John yung word na know. So dito sa verse 13, may kita natin dito na sa pamamagitan nito, know we that we dwell in Him and He in us. So itong word, itong phrase na to, we know or know we, ilang beses ito binanggit dito sa sulat ni John. Yung word lamang niya na know ay napakaraming beses siya na paulit-ulit na sinasabi ni John, even sa gospel ni John, hanggang dito sa epistle ni John. At makikita natin dito na yung word dyan na know we, which is frequently na ginagamit ni John, ginamit din ni John yung we know we know, which is makikita natin sa 1 John chapter 2 verse 3, 18, 1 John 3 verse 2, 14, 19, 24, 1 John 5 verse 2, 15, 18 hanggang sa verse 20. Yung we know. Yung word naman, ay phrase naman na know we, ginamit ni John yan 3 beses sa chapter 2 verse 5, which is about sa pagiging perfected ng isang Kristiyano, at sa chapter 4 verse 6 at 13, which is yung ating pag-aaralan ngayon. May kita natin dito na bakit palaging inuulit-ulit ni John yung kanyang sinasabi. Kasi ang problema sa isang mananampalataya ay palaging nakakaligtaan ng isang mananampalataya yung bagay na katotohanan na dapat niyang itanim sa kanyang isipan. So dito may kita natin na after may turo ni John yung about sa pagmamahal ng bawat mananampalataya sa kapwa mananampalataya, which is yun yung magiging pinaka-goal na magiging perfect yung ating pagmamahal sa kapwa mananampalataya. So may kita natin dito na inassure naman ni John yung mga believers na nagtatanong sa kanilang kaligtasan o nagda-doubt sa kanilang kaligtasan na yung kanilang salvation
ay hindi sa pamamagitan ng kanilang mga ginawa o yung kanilang salvation, hindi dahil minahal ko yung isang mananampalataya na yun, hindi ibig sabihin na ako ay saved. So, ibig sabihin din na hindi ibig sabihin na minahal ko yung mananampalataya na yun yung paraan na ako ay maliligtas. So, papaano pang paraan o ano-ano bang mga ebidensya yung ating makikita na ako ay talagang ligtas, na ako talaga ay kasama doon sa counsel of God o doon sa beloved ng Diyos. So, dito makikita natin na sinasabi ni John, just a phrase na, hereby know we. So, makikita natin, isa sa ebidensya ng isang mananampalataya ay yung pagkakaalam. So, evidence. So, tandaan natin, ang mga Gnostics ay naniniwala sila na ang knowledge is above all. Ibig sabihin, ang pagkakaalam, yung knowledge, yung secret knowledge, ay mas higit yon kesa ano pa man. Ibig sabihin, kahit mahalin ko yung kapwa kong mananampalataya, hindi daw yun yung paraan para malaman na ako ay ligtas. So, sabi ng mga Gnostics, na sa pamamagitan ng knowledge, malalaman nila yung tinatawag na wisdom. At yung knowledge na yun yung magdadala sa kanila sa kaligtasan. So, sa isang ebidensya makikita natin dito, yung tinatawag nating pagkaalam. So, know. So, dito sinabi dito ni John, hereby know we that we dwell in Him. So, yung ginamit dyan ni John na word is ginoskomen. So, makikita natin dyan sa paggamit ni John, pinapakita lamang ni John na yung mga believers, nalalaman nila, hindi lamang nalaman nila dahil nakita nila, kundi nalalaman nila intimately dahil na-experience nila yung pagmamahal doon sa Diyos. So, makikita natin na unang ebidensya ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, ng believers doon sa Ephesus, ay yung pagmamahal nila sa kapwa nila mananampalataya. At pangalaw, makikita nga natin dito ay yung pagkaalam mo doon sa Diyos. Yung pagkaalam mo doon sa nagligtas sa'yo. So, dito makikita natin na sinabi dito, ni John, yung word that ginoskomen to show the believers of Ephesus that they do not merely know God, but they themselves have experienced and have intimate relationship and close relationship with the Lord Jesus Christ. So sa papaanong paraan ako mapapalapit sa God the Father? Sa pamamagitan ng God the Son. So kailangan ko munang malaman kung sino si Jesus Christ para malaman ko kung sino ang God the Father. Di ba? So dito makikita natin yung word dyan na ginoskomen, which is yung ginoskomen, is nasa present tense siya, which means, sa context na to, that they continuously have a personal knowledge and an intimate relationship with the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung isang sa ebidensya ng isang mananampalataya ay yung pagkakakilala nila kay Jesus Christ. So, sino ba si Jesus Christ? So, maaaring sa isipan natin, si Jesus Christ, maaaring sa isipan ng mundo, si Jesus Christ ay yung nakikita nila ang itim na Nazareno. Maaaring nakikita ng mga Cebuano na si Jesus Christ ay yung maliit na Santo Niño. Makikita ng mga sabungero na ang Kristo ay yung sa manok. So, pero tayo, paniniwala natin na si Hesus Kristo, siya yung ibinigay ng Diyos na tagapagligtas ng ating kasalanan. At makikita natin dito na ginamit ni John na example, kapag ako talaga ay nasa Diyos, magbibigay isang example, meron akong kaibigan, at yung kaibigan na yon ay magkakilala kami, so matagal na kami magkakilala, maaaring kilala ko o alam ko kung ano yung gusto niya. Yeah? Ano yung paborito niyang laro, o anong paborito niyang binabasa, o anong paborito niyang pagkain. Maaaring malaman ko yon. Pero ang pinaka number one na mas nakakaalam sa kanya intimately ay maaaring ay talaga makakaalam sa intimately ay yung kanyang asawa or di kaya yung kanyang pamilya, di ba? Kasi nasa isang loob sila ng isang family. So ibig sabihin, ako na kaibigan niya, hindi ko siya talaga kilala ng lubusan, pero yung kanyang pamilya, kilala yung ugali niya, kung ano yung pinapakita niya ugali sa bahay. So dito makikita natin, yung word dito na know, ay hindi mo lamang siya nakilala, o hindi mo lang siya nakita at nakilala, hindi lang dahil naging magkaklase kayo, kundi nakilala mo siya intimately, nakita mo siya, nalaman mo siya intimately. At ito makikita natin dito
na sinasabi ni John, hereby knowing, at kasunod na sinabi dyan, tandaan ko na natin pala, na ang mga Gnostics ay hindi sila naniniwala na ang kailangan ng isang mananampalataya ay magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala doon. Ang paniniwala ng mga Gnostics, ilang beses sinasabi, so yung Greek word ng Gnostic ay nous. So ito, nous. So yung knowledge o yung pagkakaalam. So may kita natin dito yung know, which is yan yung pinaniniwalaan ng mga Gnostics na sa papaanong paraan, pamamagitan meditation o mga yoga o iba't ibang paraan para malaman ko yung Diyos. May kita natin dito na hindi yun yung basihan o hindi yung ebidensya na kailangan ng Diyos. At dito natin may kita sa sinasabi ni John na know we, verse 13, hereby know we that we dwell in Him. Yung word dyan na dwell ay menomen. So, isang dwell, menomen. So, isa sa pangatlong ebidensya makikita natin dito yung dwell. So, dwell in Him. So, makikita natin dito na isa sa ebidensya na ikaw ay mananampalataya, na ikaw ay saved, ay ikaw ay naninirahan o nananatili doon sa Diyos o nag-aabide, nagre-remain o nagko-continue doon sa Diyos. So, yung word dyan na ginamit ni John, which means in this context, that the believers at Ephesus, yung mga believers doon sa Ephesus, are expected to continue abiding and dwelling in God. So, yung word dyan na meno, yung word dyan na English natin ay dwell. Kung sa atin pa, hereby, yung word dyan na know, hereby, intimately Jesus Christ, we know that we are expected to continue, abide, and dwelling in God. So yung may kita natin kung papahabain natin, kung gusto natin malaman yung word dyan na dwell, which is menomen. So, yung word dyan na dwell is, ito yung may kita natin na ito yung kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya na ang bawat mananampalataya ay mag-continue at manatili doon sa kasama yung Diyos. I mean, manatili na ka-fellowship yung Diyos. At ang pinaka-tema na makikita natin dito sa 1 John ay yung tinatawag nating fellowship. Ang dahilan kung bakit sinulat ito ni John, itong 1 John, ay para yung mga believers ay magkaroon ng fellowship. Kaya may kita natin sa mga sulat ni John, palaging inuulit ni John yung word na know, na dwell, hear, sin. Ilang beses inuulit yun ni John para ipakita kung sa mga mananampalataya sa Ephesus na kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, hindi mo lamang siya kilala, kundi ikaw mismo ay tumitira o naninirahan o nagko-continue. Yung word dyan na dwell ay pwede natin siyang ay ibig sabihin din yan ay remain o mag-continue o mag-abide sa Diyos. So yun makikita natin dyan na sinasabi ni John, hereby knowing that we abide in Him, that we continue in Him, that we remain in Him. Yun yung dwell dyan. So dito makikita natin na sinasabi din ni John doon nga sa 1 John chapter 2 verse 24, which is sinasabi ni John, let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning. Sinasabihin ni John, yung mga believers sa Ephesus, na yung inyong manakapakinggan nung panahon nila Pablo, nung panahon nila Timothy, ay manatili sa inyo, which we have heard from the beginning, if that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye shall continue in the Son and in the Father. Yung mga word na ginamit doon ni John sa 1 John chapter 2 verse 24, yung word na abide, at the same time yung word na continue, at may kita na yung word na remain, lahat yun ay menomen. So menomen, pagdudwell at pagko-continue sa Diyos na iyong kilala. So ito yung makikita natin dito na kung titingnan natin, ang nais ng Diyos ay yung kanyang salita ay may preserve sa mananampalataya. Kaya kung makikita natin sa 1 John 24, na sinabi doon ni John, if that which you have heard from the beginning shall remain in you, so ye also shall continue in the Son and in the Father. Kung titingnan natin, yun ang dahilan kung bakit sinasabi ni John
yung pagmamahal natin sa kapwa mananampalataya. Dahil yun yung pagkakilanlan ng isang mananampalataya, yung kanyang pagmamahal sa believer. Bakit? Dahil yun yung katangian ng Diyos, yung pagmamahal sa mundo, yung love, yung agape love. So, dito, God wants us to continue to preserve His Word, at the same time to continue with a fellowship with God the Father at God the Son. Yun yung sinasabi doon ni John sa 1 John chapter 2, verse 24. Kaya makikita natin dito na isa sa mga ebidensya, ay yung pagmamahal ng Diyos, at the same time, yung pagkaalam mo sa Diyos, which is intimately, personally, closely, na pagkakakilanlan mo sa kay Jesus Christ, at yung pag-dwell mo bilang mananampalataya. At makikita natin dito, pagko-continue bilang mananampalataya. At makikita natin dito, yung word dyan na menomen, which is yung dwell, also carries the idea that since we intimately know Him, we should also continue to live with Him intimately and closely. Yung word dyan na dwell. Dahil kilala natin siya intimately, dapat manirahan tayo sa Kanya, mamuhay tayo sa Kanya intimately and closely. Yan, ganun ang layunin ng isang mananampalataya. Yung hindi lumayo sa Diyos, makilala ang Diyos, at magpatuloy kasama ang Diyos. Diba? Bilang isang mananampalataya, nung ikaw ay na-save, hindi yun natatapos doon na after ko ma-save, hindi na ako mamubuhay bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin, kapag ako na-save na, hindi ko na kailangan ng pagmamahal ko sa kapwa mananampalataya. So, hindi ko kailangan maging member ng church. Tandaan natin na ang pinaka-context nitong 1 John ay yung pagmamahal ng mananampalataya sa kapwa niya mananampalataya na nasa loob ng local church. Hindi ito yung pagmamahal mo sa kapwa mananampalataya na sa ibang simbahan. Yung pinaka-context dito ay yung tayo, nagmamahalan tayo sa bawat isa, at yung isa sa makikita nating ebidensya na tayo ay Kristiyano. At yung pagkakakilala na ginusto, ito yung knowledge na alam mo o na-experience mo si Jesus Christ, at yung dwell, which yung meno, ito yung dahil nakilala mo si Jesus Christ, you intimately na nagpapatuloy o nananatili kay Jesus Christ o sa Diyos o sa fellowship with God the Father. So, for example, yung children, yung mga bata, mga kabataan, yung mga children, di ba, kapag ikaw ay yung mga bata, minsan pag iniiwanan mo yung mga bata, umiiyak sila. Gusto nang humabol sa magulang nila kasi gusto nila magkaroon ng fellowship kasama yung mga magulang nila. Ayaw nila mapahiwalay sa kanilang magulang. Kaya minsan pag tiyatakot sila, hindi na babalik ang magulang mo, ang mga anak ay talagang humahabol. Or di kaya, yung isang nanay, yung isang magulang, kapag iiwanan niya yung kanyang anak, nasasaktan din siya. Ayaw niya na matagal silang hindi magkasama ng kanyang anak. So dito makikita natin, kung tayo talaga ay saved at tunay na Kristiyano, hindi natin makakayanan na hindi manatili sa Diyos na kasama ang God the Father. Ibig sabihin, kapag ako isang mananampalataya, hindi pwedeng hindi ako magpatuloy sa fellowship sa God the Father. Tandaan natin, yung fellowship ay nangangailangan ng tinatawag nating relationship. Which is yung relationship, unang-una doon, yung relationship natin kay Jesus Christ. So, bilang mananampalataya, na nais natin magkaroon ng fellowship with God the Father, kailangan natin muna magkaroon ng relationship kay Jesus Christ. At nakikita natin dyan, na sinasabi dito ni John, hereby know we that we dwell in Him, dahil tayo ay nag-remain, naalaman natin na tayo ay nananatili at nagpapatuloy sa Kanya, makikita natin dyan, and He in us. So makikita natin dyan, yung He dyan, hindi ito about kay Jesus Christ, kundi ito ay about sa God the Father. And He in us. So makikita natin dito, na ang God the Father, isa ito sa mga tawag nating ebidensya, na ikaw isang mananampalataya, kung ang God the Father, Father ay nasa iyo. So isa ito sa ebidensya na ikaw is saved kung ang God the Father ay nasa iyo. So makikita natin dyan, sinabi ni John, verse 13, hereby know we that we dwell in Him and He
in us. So, dito makikita natin na bilang isang mananampalataya, yung dwell dyan, which is sa Greek word, root word ay meno. So, yun, meno. So matatandaan natin po yung dwell. So, napakahalaga sa isang mananampalataya ang mag-continue. Yung dwell dyan, pwede translate yan as continue, remain, dwell, yan. So, makikita natin dyan na bilang mananampalataya, dahil nakilala natin si Jesus Christ, hindi pwedeng humiwalay tayo sa God the Father. At nakikita natin, ang God the Father na nasa atin, tandaan natin, yung pagmamahal natin sa kapwa ng Kristiyano, hindi yun yung basihan ng tayo ay ligtas. Pero yun ay ebidensya na tayo ay ligtas. So, dito makikita natin na yung pagkakalam natin sa God the Father. So, bilang isang magulang, ang isa sa pinakamaganda na una nating makita sa ating anak ay yung pagsasalita ng, pinakaunang pagsasalita ng ating anak. Ano yun? Papa or mama. Diba? Yun yung unang sinasabi ng isang anak. So, kung hindi natin kilala ang God the Father, wala tayong relationship with Jesus Christ, hindi tayo makakapanatili na mananatiling tatahan kasama ang God the Father. So, makikita natin dito na dahil tayo ay naninirahan sa God the Father, ang God the Father din ay nagdidwell sa atin. Which is, kung titingnan natin, makikita din natin yan sa ating mga nakalipas na napag-aralan. Which is in chapter 3, verse 24, sinasabi ng Bible, and he that keepeth his commandments dwelleth in him, God the Father yan, and he in him, God the Father din yan, he in him, yung him ay tayo, ay yung he, ang God the Father in him, and hereby we know that he, God the Father, abideth in us by the Spirit which He hath given unto us. So, dito makikita natin na ito yung mga ebidensya na makikita natin dito, na tayo talaga ay kasama ng God the Father. Kaya tandaan natin, kapag minsan may pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano na magtatanong siya about sa kanyang kaligtasan, o magkakaroon siya ng doubt sa kanyang kaligtasan, tandaan natin na sinasabi dito ni John, hereby know we that we dwell in Him, na tayo ay nasa Kanya at the same time, He is in us. So, isa yun sa makikita natin napakalaking assurance. Tandaan natin, ang 1 John ay epistle of assurance. Makikita natin dito na ina-assure ni John yung mga believers sa Ephesus na kung kayo inaanahan sa God the Father, tandaan nyo, ang God the Father ay nasa inyo din. Minsan may pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano na nagtatanong nga siya, nagdadaw siya sa salvation. Pero kung matandaan dati, may isang hymn which is kinompose ni Robert Robinson, na sinabi ni Robert Robinson, prone to wonder, Lord, I feel it, prone to live the God I love. Pero dito, titingnan natin, huwag natin tularan yung ginawa ni Robert Robinson. Ang ginawa ni Robert Robinson, noong panahon na na-feel niya na lumalayo na siya sa Diyos, hindi siya lumapit sa Diyos. Ang ginawa niya, lumapit siya sa mga liberal, sa mga modernist, at nang dahil doon, mga Unitarian friend niya, at dahil doon, sa kaulihang hantong ng kanyang buhay, kasama niya, ka-fellowship niya, yung mga Unitarian. Hindi siya nanirahan sa God the Father. So, bilang mga mananampalataya, kung i-apply natin ito sa atin, may kita natin dito, bilang mananampalataya, palagi natin tatandaan na tayo ay mga women and men of God. So, at makikita natin dito, na kung sasabihin na tayo ay men, ako ay women, dapat palagi nating idudugtong sa ating pangalan o sa ating pagkakakilanlan sa ayong meno. So, women, womeno. Diba? Men, meno. So, ibig sabihin, tuwing aking may isip na ako ay women at men of God, palagi akong sasabihin ko sa sarili, magko-continue at magpapatuloy ako kasama o nakatira kasama ang God the Father. So, hindi lamang dito natapos, makikita natin dito na ang nais ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, which is yung praise John, the praise and He and us is an assurance to the believers at Ephesus that God the Father is living with them. So, hindi ba napaka
amazing yon na ang God mismo ay naninirahan sa mananampalataya. So, samantala, kung isipin natin yung panahon ni John, yung mga Greek gods, yung mga Roman gods, kung isipin natin, saan sila naninirahan? Yung mga Greek gods, Roman gods, naninirahan sila sa isang Parthenon. At doon sa isang Parthenon, isang templo, pupunta ka doon para sumamba sa kanila. Samantala makikita natin dito na sinasabi ni John, hindi nyo na kailangan pumunta doon sa Parthenon para sumamba sa Diyos o para manatili kasama ang Diyos. Ang kailangan nyo lamang ay makikita natin dito ay magpatuloy, mag-remain, mag-continue sa Diyos. So ito makikita natin dito na sinasabi ni John, hereby knowing that we dwell in Him and He in us. So, napaka-amazing na yan na bilang mananampalataya kasi napakaraming mga Kristiyano, minsan nasa isip nila na minsan may, pag ini-invite mo isang tao, sasabihin minsan isang tao sa'yo na pag-pray niyo nila ako, o pag-pray niyo nila ako na hindi ako makakapunta ng simba, pero pag-pray niyo nila ako. Pero tandaan natin bilang mga mananampalataya na isang Diyos, nakasama tayo sa local church. Kasi itong mga sulat dito ni John is patungkol ito sa local church. At fellowship ng mga believers doon sa local church. So, kung titingnan natin nga doon sa binasa natin kanina, na ang God the Father na dwell sa atin sa chapter 3, 1 John chapter 3, verse 24, He that keepeth His commandment dwelleth in God the Father, at ang God the Father ay nasa Kanya, and hereby we know that ang God the Father is abided, yung abided dyan, meron din yan, in us, by the Spirit which He hath given unto us. So, makikita natin dito, ano yung nagselyo o nagbigay ng conviction doon sa mananampalataya na sumunod, na malaman ang Diyos, na manatili kasama ang Diyos, at malaman na ang God the Father ay nasa Kanya. Sino yung persona na nagsisil o nagbigay ng promise doon sa taong yon o nagko-convict sa taong yon, which is makikita natin dyan sa kasunod na sinabi dyan, because He hath given He hath given us of His Spirit. So makikita natin dito na ang God the Father ay ibinigay sa atin ang gadasan. At matandaan natin, ang Spirit, ito yung selyo ng bawat mananampalataya. At dito makikita natin dito, ang reason kung bakit tayo magko-continue, bakit natin nalaman ang God the Father, at bakit tayo magre-remain, magko-continue sa fellowship ng God the Father, at the same time, bakit alam natin ang God the Father na nasa atin, dahil sa God the Holy Spirit. Which is makikita din natin sa 1 John chapter 3, verse 24, di ba? Ulit ko sinabi, and He that keepeth His commandment dwelleth in Him. And dwelleth dyan, meno, and He in Him, and hereby we know, ginosko, that He abideth meno in us by the Spirit which He hath given unto us. Itong dalawang to, hindi mo may paghiwalay about sa pagkakalam. Hindi mo ihiwalay ito kapag nasa iyo ang God the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag nasa iyo, kapag ikaw ay mayroong relation sa God the Father at sa God the Holy Spirit, itong pagkakalat sa God the Father at yung pagdudwell sa God the Father ay hindi mo yung pwedeng paghiwalayin. Kaya makikita natin dito na yung word dyan na sinasabi ni John, yung word na given, which is dedoken in Greek, nasa present tense siya. To show to the believers at Ephesus na yung completed action of God by giving His Spirit. So yun yung because He hath given His Spirit. So yun yung completed action of God. Nung ibinigay ng God the Father yung kanya, yung God the Holy Spirit. At the ongoing result nun is that anyone who repents of their sins and believe on the Lord Jesus Christ is indwelt by the Holy Spirit of promise. So makikita natin dito na kapag ako, isang mananampalataya, nung ako ay na-save, ang God the Holy Spirit, isa ito sa tinatawag nating ebidensya. Ang God the Holy Spirit, ito yung ebidensya na tayo ay ligtas, na tayo ay isang mananampalataya. Kaya makikita natin sa mga sulat ni John,
whereby know we that we dwell in Him, and He in us, ang God the Father ay nasa atin, dahil meron tayong relationship sa God the Son, at makikita natin dito, because He hath given unto us, He given us of His Spirit. So yung Spirit given, isang completed action in the past, at yung ongoing result, ang ginagawa ng God the Holy Spirit ay mag-convince ng mga unsaved. Kaya tayo, tuwing nagwi-witness tayo ng mga tao, hindi tayo yung nagsisave sa tao. Ang God the Holy Spirit yung nagpo-convince sa kanila na paniwalaan, panampalatayanan yung ibinigay nila sa iyo. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng mga gospel literature, sa preaching ng Word of God, sa street preaching na mga ginagawa ng mananampalataya. Ganong paraan na itatanim yung Word of God. At ang gawain ng God the Holy Spirit ay yung magligtas. At ang gawain natin ay yung magbahagi. So, dito makikita natin sa mga sulat ni John, na paulit-ulit na sinasabi ni John yung about sa no o ginosko. So, tanda natin, may iba pang ibig sabihin niya no, may no na isa yung ido o ida, na ibig sabihin naman, kilala ko lamang siya, pero yung no ginamit dito ni John, ay hindi ko lamang siya nakilala, kundi intimately na experience ko siya. So, dito makikita, that's why, if yung God the Son ay naninirahan sa bawat mananampalataya, ganun din ang God the Father at ang God the Holy Spirit. Hindi lamang yon. Ang God the Father na naninirahan sa mananampalataya, ang God the Holy Spirit na naninirahan sa mananampalataya, at the same time, yung love of God, naninirahan din yun sa mananampalataya. Bakit? Saan ba nanggaling yung love? Mula yun sa Diyos. So, kung nasa iyo ang Trinity, ang pagmamahal ng Diyos ay maninirahan sa iyo. At ano pa yung maninirahan at magdidwell sa iyo? Which is sinasabi ni John doon sa chapter 24, chapter 3, verse 24, and he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him, hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given unto us. So makikita natin, dwelleth in him sa pamamagitan ng Word of God. So, hindi lang yung love of God. So, isang pananampalataya, ang God the Father, God the Holy Spirit. So at the same time, yung tinatawag natin mula sa God the Father, yung love of God, which is Jesus Christ. At the same time, yung tinatawag natin yung Word of God. So makikita natin dito, kapag tayo mananampalataya, hindi pwede may paghiwalay natin yung pagmamahal natin sa Diyos, sa pagmamahal natin sa Word of God, at yung pagmamahal natin sa kapwa natin mananampalataya. At dito nga makikita natin na kapag example, ako bumili ng isang aircon, siyempre, pag bumili ako ng aircon, kasama na rin yung manual. Diba? Sa manual, sabi yung manual, yun yung Word of God. Kasama na rin yung remote. Diba? Kasama na yung makina. Diba? At the same time, kasama na rin yung lamig niya. Hindi mo nang bibilisin pa yung lamig niya pa. So, isipin na yung God the Holy Spirit. So, may kita natin dito na napakababaw na example na binigay ko, na kapag nasa atin ang Trinity, at the same time, dapat tayo ay magre-remain sa love of God. Ibig sabihin, ipaka-experience din natin yung love of God na nasa atin. At yung Word of God na nasa atin ay mananatili sa atin. Kaya sinabi ni John, so sa chapter 3, verse 24, and he that keepeth, yung keepeth dyan, is yung word dyan ay preserving. Yung i-preserve mo rin yung Word of God. At dito natin makikita yung mga ebidensya na tayo ay saved. At then kasunod dyan na makikita natin na sinasabi ni John, and we have seen and do testify that the Father sent His Son to be the Savior of the world. So dito makikita naman natin dito yung testimony ni John at kasama yung mga apostles
na sinasabi ni John na nakita namin si Jesus Christ, which is kung titingnan natin sa 1 John chapter 1, verse 1 and 2, babasahin ko, pakinggan nyo, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, and we have looked upon, and our hands have handled of the word of life, for the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. So makita natin dito na itong si John is a reliable witness. So makita natin dito na yung sinasabi ni John dito na we have seen, siya mismo, makikita na, siya mismo ay witness o eyewitness na nakita niya mismo yung si Jesus Christ. Kung titingnan natin sa pinakaunang verse pa, ng 1 John chapter 1, verse 1, hindi lamang niya nakita, kundi, sabi doon, nakita, napakinggan niya, at the same time, nahawakan niya. So, makikita natin dito, si John siya ay isang reliable witness. Di ba? Kung titingnan natin dito, yung praise John, we have seen, ito yung unang testimony ni John doon sa mga believers sa Ephesus na pinatutuhanan niya na itong nakita ko ay si Jesus Christ at dapat ninyong paniwalaan o panampalatayanan. And also an answer against the Gnostics who did not believe that Jesus came into the flesh. So maraming mga Gnostics, majority ng Gnostics hindi naniniwala, lahat ng Gnostics hindi naniniwala na si Jesus Christ is nagkatawang tao. Napakarami. Lahat sila ay hindi naniniwala. At yung Greek word na ginamit ni John sa word niya na sin ay ang tetia meta, di ba, meta, which is a perfect tense, meaning sa context na to that he himself and the apostles saw Jesus personally and observed him carefully when he's with them. So yung word dyan na sin, hindi lamang yung nakita nila, kundi makikita natin yan, na-observe mismo nila si Jesus Christ carefully. Kasi tinignan mismo nila si Jesus Christ na nakatutok sila kung paano yung mga ginagawa ni Jesus Christ. Yan yung word dyan na sin, yung sin, S-E-E-N. So, yung tetia meta. So, perfect tense siya. At makikita natin na nung nakita nila dyan, isa yun sa makikita natin testimony na si John ay isang reliable witness. Isa siyang reliable witness. Kasi a careful and faithful eyewitness does not merely glance at an event. Di lamang niya nakita. Kapag ikaw isang faithful na eyewitness, hindi mo lamang ito nakita, bagkos makikita natin dun sa John, 1 John chapter 1, verse 1 and 2. Hindi lamang nakita, napakinggan, nahawakan, at nakasama nila si Jesus Christ. Kaya makikita natin na yung mga sinasabi ni John dito sa 1 John ay katotohanan. Di ba? Kasi pag hindi katotohanan yung sinasabi dito ni John, useless yung pagmamahal natin sa kapwa natin, mananampalataya. Kasi isa sa stretch out dito ni John ay yung pagmamahal natin, yung fellowship natin kay Jesus Christ, si God the Father, si God the Son, yung fellowship natin sa Word of God, yung pagre-remain natin, pagko-continue natin sa Word of God, at yung pagpapa-experience natin ng pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya. Kaya may kita natin dito na hindi lamang nasilip ni John si Jesus Christ, kundi nakasama niya. At humiga pa si John sa bosom ni Jesus Christ. So makikita natin dito na si John is a faithful, a reliable witness, a careful witness. So, makikita natin, hindi lamang niya nakita or nag-glance, but also has a direct presence. So, presence when that event, of course, nangyari yung event na yon. At kailan yun nangyari, makikita natin yung personal na testimony ni John, doon nga sa chapter 1, ng 1 John chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Ang sabi dyan, they personally heard Him, they faithfully saw Him with their eyes,
they carefully observe him, they physically touch him. So may kita natin na yung isang faithful witness, hindi yun yung, di ba pag sa judge, pag yung sinabing isang witness o sa isang korte, pag sabing witness, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan yung isang tao yon. Hindi yung pwede maging witness yung isang tao na, example, nakaupo siya dun sa malayo at ang nangyari, example, dyan nangyari sa may Pure Gold, pero siya, nakaupo siya dun sa may Mormons at sabi niya, nakita ko, hindi yun yung faithful witness. Ang faithful witness, yung mismong siya mismo ang nakaranas sa kanyang sarili. Kaya bilang mananampalataya, kung ilalagay natin sa atin, kung tayo ay faithful at careful with reliable witness ni Jesus Christ, makikita natin na kung ano yung naranasan natin kay Jesus Christ, ano yung naranasan natin sa God the Father, di ba, ang dapat natin gawin ay ipaparanas din natin yon sa kanyang mga anak. So, dahil tayo ay careful and reliable witness, at dito makikita natin na hindi lamang reliable witness ang isang mananampalataya, reliable witness, bagkus dapat magiging faithful martyr. So, dito makikita natin yung word dyan, yung phrase dyan, and do testify, yan yung pangalawang testimony ni John. So, yung isa ay, and we have seen, at pangalawa, and do testify, makikita natin dyan, yung pangalawang testimony dyan, at ito yung ebidensya na nakita niya o mismong naranasan niya sa kanyang sarili, which is an evidence that he himself and the apostles proclaimed and preached Jesus boldly and do testify. Yung word dyan na testify, ay ibig sabihin din yan, ay galing niya sa Greek word na martyromen. Martyromen. So, ibig sabihin, sa context na to, dito sa context natin, we are bearing a testimony concerning Christ and we are proclaiming it to you. Sabihin, dala-dala namin yung testimony na meron kami kay Jesus Christ, na nakita namin siya, nahawakan namin siya, nakasama namin siya, dala-dala namin, at the same time, ang gagawin namin ay ipoproklama namin ito sa inyo. Ngayon yung makikita natin dito na yung word dyan, yung Greek word dyan ng testify, which is martyr o romen. Martyromen. So, dito makikita natin, John wanted the church at Ephesus to know that they have consistent, complete evidence that Jesus is the Son of the Father, which the Gnostic are trying to discredit. Yung mga Gnostic, ang ginagawa nila, tinitwist nila yung Word of God para yung mga simple believers na makakarinig ng twisted Word of God ay maniwala. Tandaan natin na kapag ang isang tao nagbebenta ng tubig, lagyan niya ng kaunting lason at sabihin niya, ito ay isang tunay at fresh na tubig na galing pa sa bundok ng Alps. So, then ibibigay doon sa tao at ang gagawin ng simple na tao ay paniniwalaan niya. Pero pag careful na tao ang gagawin niya, ay titingnan niya kung i-selyo ba ay bukas na o kung may butas ba sa itaas. Ganon ang ginagawa ng mga careful at faithful na mga martyr. At makikita natin dito na si John, sinasabi ni John, na nakita niya. So, ibig sabihin, nung sinabi ito ni John sa mga believers sa Ephesus, na-expect ni John na maniniwala sila. Kasi nakita mismo ni John, kaya si John mismo ay apostle ni Lord Jesus Christ. So, may consistency yung sinasabi ni John. Kasi kung sinabi ni John doon sa verse 1, chapter 1, at hindi niya sinabi ulit yon, hindi siya consistent. Diba? Yung isang witness ay dapat consistent siya. Kung sinabi niya yon nung simula, ganun din ang sasabihin niya pagdating ng kalagitnaan. Pag ako ay hindi faithful, unreliable witness, unfaithful ako na martyr, ang gagawin ko doon sa
pagdating ng hearing, yung sinabi ko ay mababago. Example, ito, nagkasala tong si senador ganito. At ngayon, pagdating na ng hearing, bakit di nyo sinabi, bakit di nyo pinakita yung mga ebidensya nyo? Dapat, pag pinakita nyo yung mga ebidensya nyo, hindi dapat na defend ko yan. So, hindi ganon. I mean, kapag yung isang tao ay faithful, consistent din siya sa kanyang mga sinasalita. May kita natin dito na si John ay consistent sa kanyang mga sinasalita, meron siyang credibility sa kanyang mga sinasalita, siya ay reliable doon sa kanyang mga testimony, which is against sa mga Gnostic. At tanda natin, yung mga Gnostics, hindi nila nakita si Jesus Christ. Kaya ang mga sinasabi ng mga Gnostics, si Jesus ay tao lamang, hindi siya Diyos. Kaya ngayon, nung si Jesus ay naglakad at nagbaptize, yung Christ ay bumaba sa kanya. At yung Christ ay, ngayon si Jesus ay naging Jesus Christ na siya. So nung pinako siya dun sa cross, napako siya at yung Christ ay umalis sa kanya. So ang napako doon ay si Jesus, hindi yung Christ. So yun yung paniniwala ng mga Gnostics. Bakit? Hindi nila nakita, hindi nila na-handle, hindi nila nahawakan personally si Jesus Christ. Pero makikita natin dito na si John, which is a reliable witness, with a faithful martyr, may kita natin dito na siya mismo ay nakita niya at nahawakan. So, yung martyromen, Greek word na martyromen, ay nasa present tense siya, which means that not only John nor the apostles should be a witnesses for Jesus Christ, but also para sa atin. Ibig sabihin, hindi lamang ito naka-apply para kay John at sa mga apostles, maging sa atin, which is yung do testify sa mga tao. At makikita natin dito, yung Greek word na yan, yung martyromen, carries an idea not only to proclaim the gospel or proclaiming that Jesus is the Son of the Father, but also being willing to become a martyr while proclaiming that Jesus is the Son of the Father. Tandaan natin, during the time ng mga Roman Empire, kapag sinabi mo na si Jesus Christ ay anak ng Diyos o si Jesus Christ ay Diyos, maaari kanilang papatayin. Bakit? Para sa kanila, ang emperor namin ay Diyos. At the same time, yung aming mga Diyos-Diyosan, yung aming mga Greek gods, yung aming mga Roman gods, goddesses and gods, sila ay mga Diyos para sa amin. So, ibig sabihin, during that time, kung mag-testify ka na, I am a Christian, I am a believer of Christ, I believe in the Son of God, para mong sinasabi na yun lamang, si Jesus Christ lamang yung begotten Son of God, at yung ibang mga Diyos na katulad ni Mars, ni Ares, which is God of War, katulad nila Apollo, at yung iba pang mga Diyos na mga anak nila Zeus, parang sinasabi mo na sila ay hindi Diyos at may pagkakataon na pwede ka nilang patayin. So, dito makikita natin na kasama ng yung pag-testify ay yung tinatawag nating pagkamatay mo kasama si Kristo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging Kristiyano during that time kung hindi mo itatapon yung dati mong gawin. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano that time kung hindi mo iiwanan kung ano yung dati mong buhay. Diba? So may kita natin anong ginawa ng mga Ephesians, mga believers sa Ephesus nung sila ay nasave. Tinapon nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, sinunog nila yung mga kanilang Diyos-Diyosan, iniwanan nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, at pumunta sila sa Diyos, sa God the Father. So dito may kita natin na yung martyromen na yan, which is martyr, witness, witness na yan, martyr, yung witness, yung martyr, during that time, yung mga witness o martyr, yan lamang yung magsasabi ng katotohanan. I mean, yung word na yan, ginagamit lamang nung panahon na yon na para yung tao, siya yung nakakita. I mean, nakita niya, kaya tinawag siyang martyr. Hindi pa yan part ng tinatawag nating pagkamatay. Ibig sabihin, kapag martyr ka, di ba, pag naisip natin martyr, pag martyr, katulad ni Jose Rizal,
unang 13 martires, yung 13 na mga pare ng 13 martires. Hindi ganun martir. Kaya 13 martires. Martir. So 13 na mga martir sa 13. Kaya 13 barangay. So dito makikita natin dito, yung martir dito ay hindi pa nung panahon ni John, hindi pa yung kasama, ay nung panahon ng pinaka-original na Greek, ay hindi pa yung kasama yung pagkamatay. Kasi witness ka lamang nung nangyaring o nung isang pangyayari. Pero during that time ay nag-evolve yan. Nung panahon na kung saan yung mga Christians, which is naging witness ng ating Panginoong Kristo, namatay sila sa kamay ng mga Roman soldiers. Namatay sila sa mga kamay ng mga emperors. So, nung panahon na yan, yung martyr, kasama ng pagiging martyr, yung tinatawag nating kamatayan. So, pag sinabing martyr ka, kasama na ikaw ay mamamatay. Sino yung makikita nating martyr na namatay? Makikita natin na isa doon sa witness na namatay, which is sinabi ni John, si John the Baptist. Diba? Makikita ni John the Baptist. Masabi, nag-testify siya about, behold, the Lamb of God, ang anak ng Diyos, which is at the same time nag-testify siya against doon sa kay King Herod. At nang dahil doon, ang kinalabasan ay ang kanyang kamatayan. So, dito makikita natin na kapag ikaw ay isang believers during that time, kasama yung tinatawag nating suffering. May kasamang suffering. So, during believers sa panahon natin ngayon, walang suffering, di ba? Walang masyadong suffering. Hindi naman tayo, pag nag-witness tayo dyan, nagbibigay ng tracts, nag-gospel literature, or street preaching, di naman tayo binabato ng bato, or di kaya tatagain, uhuliin ng polis. Di ba? Hindi naman ginagawa sa atin yan. So, during that time, sa panahon nila dyan, kapag yan ang ginagawa mo, kamatayan ang kapalit. So, kapalit, yung pagiging martyr, faithful martyr kay Jesus Christ. Kaya makikita natin doon na pag sinasabi mo na naniniwala ka sa Son of God, which makikita natin dyan, ako'y naniniwala sa Son of God, parang sinasabi mo na rin na hindi ka naniniwala sa mga anak ni Jesus. Sino mga anak ni Jesus? Doon during that time, si Zeus ay napakaraming anak. Isa na dyan si Apollo, si Ares, kilay Mars sa Roman, which is God of War, Hermes, Dionysius, Perseus, siguro napapanood yun sa mga palabas, Perseus, yung anak ng tao, babaeng tao at anak ng ni Zeus, si Perseus. At the same time, si Heracles and marami pang iba, mga tao at mga divine na mga anak ni Zeus, which is kung ituturo mo nung panahon na yon sa Ephesus, si Jesus Christ as Son of God, parang sinasabi mo na nais kong mamatay. So, nakikita natin dito na si John, hindi lamang siya isang reliable na witness, kundi isa din siyang faithful na martyr. Lahat ng mga apostles ni Jesus Christ ay namatay. Hindi sila namatay na nakangiti. Dahil tumanda sila, hindi sila namatay na tumanda, then namatay sila. Hindi ganon. Namatay sila, either tinako silang pabaliktad, hinabol sila ng itak, o binato sila, o nilunod sila. Ganon ang pagkakamatay ng mga believers sa panahon na yon. Kaya kung titingnan natin, bakit yung mga believers o yung mga mananampalataya sa panahon na yun, wala silang naiwanan ng mga sulat. I mean, it's a sulat na kami ay mga believers dito sa Ephesus. Ito yung aming pananampalataya. So, walang ganon, di ba? Kaya titingnan natin, kung makikita natin, even sa history ng mga Baptist, wala tayong makikita mga sulat na galing mismo sa Baptist. Sino yung mga nagsusulat? Yung mga hindi Baptist. Example, Catholic. O ito yung mga Baptist na to, ito yung mga Baptist na to. Binaptize na nga namin, babaptize pa nila. So, sila yung mga tinatawag dito. So, ganun yung mga pangalan. So, ang record na meron tayo ay record ng mga hindi Baptist. Kaya makikita natin dito na bilang mga martir, kung titingnan sa panahon dati, yung mga churches na meron sila ay maliliit lamang. So, bakit kailang maliliit? At the same time, mga churches sila, walang isang buong church, isang malaking church. Yung church na meron sila, ay yung believers ay nagtitipon-tipon doon lamang sa isang lugar.
para pag dumating yung tinatawag na persecution, magsisitakbuhan na lamang sila. At yung iba mapupunta ngayon doon sa United Kingdom, iba sa Spain, iba sa iba't ibang lugar. Ganon nangyayari during the persecution. At dito makikita natin na even during the persecution, may tinatawag tayong mga tao na mahilig makipag-compromise. Even sa panahon natin ngayon, maraming mga mananampalataya na mahilig makipag-compromise. Makipag-kompromiso sa hindi katulad nila ng pananampalataya. So may nakita ko isang pastor na nakikipag-fellowship sa isang GIL o Jesus is Lord. So isipin mo yon, makapag-fellowship ka sa isang tao na siguradong hindi naman talaga sila saved. At the same time, so sa panahon natin ngayon, ang isa sa nagpapatay na tinatawag nating pagiging witness ng ating Panginoong Kristo ay hindi yung tawag dyan, kamatayan. Hindi na ito. Ang isa sa nagpapatay ng pagiging witness ng ating Panginoong Kristo ay yung tinatawag nating compromise. Compromise. So, kung sinabi yung compromise, ito yung may pananampalataya ako, pero nakipagsalib ako sa hindi ko katulad na pananampalataya. Siguro na rin yung pangalan ng Billy Graham. Diba? Si Billy Graham. So, si Billy Graham, nagsimula siya bilang isang fundamentalist sa ating history ng Baptist. Isa siyang fundamentalist. So, nagsimula siya bilang isang fundamentalist. So, pag siya yung fundamentalist, medyo bigyan natin konting pahapyaw. May modernist at tinatawag na fundamentalist controversy. During that time, when I question ng mga modernist na ang Bible ay hindi salita ng Diyos, sinasabi ng mga modernist na si Jesus Christ ay hindi Son of God. Sinasabi ng mga modernist na ang hell ay hindi totoo. At sinagot yun ng mga fundamentalist. Kaya ang tawag sa kanila ay fundamentalist. Bakit? Kasi kinakalaban nila yung mga modernist, mga liberalism. So, tinawag sila ngayong fundamentalist. So, ito example si Billy Graham, nagsimula siya bilang isang fundamentalist. So, nag-aral siya ngayon sa Bob Jones University. Bob Jones College pa nung panahon na yon. Nung nag-aaral siya doon sa Bob Jones Bible College, nakita niya napakahirap, sobrang strict, bakit maraming bawal. Kaya ang ginawa ngayon ni Billy Graham, lumipat siya sa Florida Bible College. At doon sa Florida Bible College, doon siya nagsimulang makipag-compromise. Kasi doon, open. Sabihin, hindi strict, unlike sa Bob Jones. At dahil doon, pumasok yung tinatawag nating pakikipag-compromise ng mga Baptist sa mga hindi Baptist. Kaya si Billy Graham, namatay siya na nakikipag-compromise sa mga Catholicism. So yung tinatawag natin ngayong age, which is age of neutralism, age ng Laodicean latitudinarianism, which is tinatawag natin nasa kalagitnaan ka. Latitude, nasa kalagitnaan ka. Sabihin, wala ka sa west, wala ka rin sa east. Nasa kalagitnaan ka. Hindi ka mainit at di ka rin malamig. Nasa kalagitnaan ka. Ito yung panahon natin ngayon. Kaya tingnan natin ngayon, wala tayong makikita na mga believers o mga mananampalataya na talagang nagre-preach ng Word of God tawag dyan, openly doon sa China. Diba? Isipin natin kung merong mga nag-witness kung talagang nais maging martyr doon sa China or sa North Korea, talagang magpipreach sila ng Word of God openly. Wala na yun. Noong panahon nila dyan, nakikita natin, ganun ang gawain nila dyan, nila Paul, yung ipipreach ng Word of God openly. Kasi, nakikita natin na yung mga apostles, hindi sila namatay na may kasiyahan. Hindi sila namatay na nakangiti yung mukha nila, na walang nangyaring persecution sa kanila. Ang iba, they are beheaded, crucified, persecuted. So, yan yung pagiging witness, yan yung kalalabasan ng pagiging witness ni Jesus Christ. Kasi,
yan yung magiging kalalabasan ng pagiging witness ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung sinabi ito ni John doon sa mga believers sa Ephesus, yung verse 14, and this we have seen and do testify, yung faithful witness, a faithful martyr, a reliable witness, yung si John, they testify the word of God, they testify it openly and boldly. Hindi ito yung itinago nila na sila ay isang mananampalataya. Hindi ganon. Kasi sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, pwede ko itago na isa kong mananampalataya, di ba? Pwede kong sabihin na mananampalataya ko, pero itatago ko. Paano parang mananampalataya ko sa work? Pwede kong sabihin na, pwede kong hindi sabihin na, mananampalataya ako kasi sa work. Sa papaanong paraan, kahit hindi ako mag-witness sa kanila, sa papaanong paraan, yung hindi ko pag-witness sa kanila, so sinasabi ko na hindi ako mananampalataya. So sa panahon natin, pwede nating maitago to. Example, sa mga organization, pwede kong itago na ako ay Kristiyano. Pero during that time, sa panahon nila dyan, hindi mo pwedeng itago na isa kang mananampalataya. Kaya may kita natin dito na kung papaano yung faithfulness ng mga martir nung panahon nila ay mas faithful sila kaysa panahon natin ngayon. Diba? Tingnan natin kung ikumpara natin sarili natin doon sa Corinthian churches, yung mga believers sa Corinthians, tingnan natin, kung iisipin natin, mas faithful sila kaysa sa panahon natin ngayon. Yes, meron silang division, pero makikita natin doon na mas faithful yung mga believers doon sa Corinthians kaysa mga believers na meron tayo ngayon. So, kung titingnan natin, napakaraming mga churches ngayon na hindi sila preach about sa separation, about sa dating. So, yung mga naniniwala sa dating, dating, which is yung pagde-date na yan, more on give and take, diba? Dating. So, try and error. Yung ganun yun. Dating, yung nagta-try and error kayo. Pag umakma, umokay, hindi tayo. Pag hindi umokay, hindi tayo. Kasi kung makikita natin, dapat ang bilang isang Kristiyano, meron din yung courtship. So, yung tayo, yung mga lalaki, yun yung maghahanap na kanila mapapangasawa. At kung susundin natin yung pinaka-biblical, mismong yung magulang, mga magulang, yung magbibigay ng magiging asawa ng kanilang anak. So, yun yung pinaka-biblical at may kita rin, parehas dapat sila Kristiyano. Kasi pag hindi Kristiyano isang tatay, mahihirapan tayo sa panahon natin ngayon. So, dito makikita natin, ito yung talamak sa mundo natin ngayon. Yung tinatawag natin pakikipag-compromise doon sa mga hindi mananampalataya. Kaya isipin natin akala natin minsan Kristiyano. Example, magsabi sa inyo, sa mga yung people na ako ay isang Kristiyano. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na sila ay Kristiyano, ay katulad natin sila ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin sila Methodist, Presbyterian, o even, kaya sabihin nila sila Baptist, hindi ibig sabihin magkakaroon sila ng pananampalataya. Kaya may kita natin dito na bilang mga mananampalataya, paano tayo magiging faithful or reliable witness ni Jesus Christ. So dito may kita natin yung sumunod na mga sinasabi dito ni John. Yung message na sinasabi o yung reliable o faithful message na dapat natin ibahagi o binabahagi ni John during that time nung si John ay nasa Ephesus. So makikita natin dito yung message ng witness. Ano ba yung message ng witness? So, meron tayong reliable witness, meron tayong faithful martyr, at the same time, yung message o yung laman ng mensahe na ibinahagi ni John sa mga believers sa Ephesus. Ano ba yung sinasabi dito ni John? Sa chapter 14, we have seen and do testify, and the Father sent His Son to be the Savior of the world. Yan yung laman ng message ng isang faithful, ng isang reliable na witness. So, ibig sabihin,
nung panahon ni John, binigay ko na nga sa inyo, nung panahon ni John, kapag ikaw, para masabi na ikaw ay faithful witness ng ating Panginoon Kristo, kailangan mong sabihin, yung na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Pag sinabi mo yon, ibig sabihin, sinasabi mo, I'm ready na mamatay. At dito makikita natin dito, ang question natin ngayon, what should be the message of a faithful martyr and reliable witness? So makikita natin that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Makikita natin yung doktrina ng God the Father. God the Father sent His Son. Yung sent dyan is a past ken, which is in perfect tense, na ibig sabihin a completed action in the past na ginawa ng God the Father when He sent His Son to be the Savior of the world. Isang beses yun na ginawa ng God the Father. At kailan yun? Makikita natin sa history nung si Jesus Christ ay pinanganak doon sa sabsaban. At the same time, makikita natin na yun yung pag-send ng God the Father isang beses sa history ng Bible. At makikita natin na yung ongoing result ay yung whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him, through Jesus Christ, might be saved. So makikita natin ongoing result na ginawa ng God the Father nung send niya ang God the Son para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. So ang doktrina nitong God the Father, He sent His Son. At makikita natin dito na ang pangalawa, ang God the Son is the Savior of the world. So makikita natin dito, bakit sinabi dito ni John na Son? Ba't di na sinabi ni John na Jesus is the Savior, or that Jesus, that the Father sent Jesus to be the Savior of the world. So makikita natin na ang pinakaisa sa problema ng Ephesus ay yung Gnosticism. At ang paniniwala nila, si Jesus Christ, He is not the Son of God. Ang ating Panginoon Kristo, ang paniniwala ng mga Gnostic, He is not the Son of God. Yun yung mga paniniwala ng Unitarian. Si Robert Robinson, nakipagkaibigan siya dun sa Unitarian. Kaya awitin niya, prone to wonder, Lord, I feel ill. Prone to live, the God I love. So, alam niya mismo sa kanyang sarili na nasa mali na siyang organization. Pero ang ginawa niya, imbes na lumayo, lumapit siya sa maling organization. Kaya makikita natin dito, compromise to apostasy. So ngayon, ang mga churches, andito pa yung karamihan ng mga Baptist churches, papunta na dito sa apostasy. So, dito makikita natin, ano ba yung mensahe na meron tayo? Ang God the Father ay galit sa tao. Ngunit ang God the Father ay naghanda ng kanyang bugtong na anak para maging tagapagligtas ng mundo. Makikita natin dyan, that the Father sent His Son to be the Savior of the world. So yung mga Gnostics, di sila niniwala dyan. Ang pinaniniwalaan nila yung mga tinatawag na Gnosis, which is knowledge. Knowledge. So, secret knowledge, which is di natin alam dahil sila lang yung nakakaalam. So, dito makikita natin na ang importante sa mga Gnostics ay hindi yung title ni Jesus Christ. Wala silang pakialam na Jesus Christ ay Son of God. Ang pakialam nila na madala nila yung mga simple member ng church kasama nila. So, ang ginagamit sila ni Satan, ginagamit ni Satan ang mga twisted word para yung mga tao ay lumapit sa mga Gnosticism. So, makikita natin dito na yung mga Gnostics ay nasa loob ng simbahan ng Ephesus. At makikita natin, they are the world's in shipbuilding. Yun yung mga Gnostics. Nagsasabi silang, we are baptized, we are member of the Ephesus Baptist Church, we are saved, yes, we love the brethren, sinasabi nila rin yan. But, ginagawa ba na sa action? Yun yung problema. E may kita natin dito, ang experience mo, ipa-experience mo. Yun yung makikita natin dito para magkaroon tayo ng fellowship, which is mag-start sa relationship kay Jesus Christ. So, dito ang mensahe ng isang faithful martyr
Jesus Christ, He is the Son of God, the Savior of the world. Tayo mo mag-preach ngayon sa harapan ng INC. Jesus Christ, He is the Son of God, the Savior of the world. Kung di ka nila paalisin. O, punta ka doon sa Muslim. Jesus Christ is Son of God, the Savior of the world. But it is the faithful message na dapat ibahagi ng reliable witness, ng isang faithful na martyr. Ito yung binabahagi natin, na Jesus Christ is the Son of God. At makikita natin dito, na talagang sinabi ni John. Ano ba sinabi niya, di ba? Son of God, na si Jesucristo ay Son of God. Kung titingnan nga natin doon, bilang duty natin, bilang mga believers, na makikita natin na si Jesus Christ ay Son of God, which is makikita verse 9, sa verse 10, chapter 4, verse 9, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son. So, begotten Son. Pag sinabi kong only begotten Son sa panahon ni John, kamatayan ang kapalit nun. So, only begotten Son. So, ibig sabihin, si Ares na God of War, na nanalangin ako doon, hindi siya Son of God. Son of God siya, anak siya ni Jesus eh. Oh, yan si Jesus na tinuturo nyo. So, pag Son of God siya, dapat Son of God din yun. Pero sinabi ni John, only begotten Son of God. So, makikita natin, the rest ay hindi importante. Maliban kay Jesus Christ. So, dito, ang mga Gnostics, paniniwala nila, Gnostics did not believe that Jesus is the Son of God, that He is eternal, di sila niniwala sa eternal sonship of our Lord Jesus Christ, sa incarnation ng ating Panginoon Kristo, na si Jesus Christ ay Savior of the world. They believe that secret knowledge could save them from this prison world. Tandaan natin ha, yung mga Gnostic, ang paniniwala nila yung world, mga Gnostics, ang paniniwala nila, yung world na meron tayo, itong earth ay prison. So, prison. So, nakakulong tayo dito sa mundo. Para makalis tayo sa mundo, kailangan natin ng gnosis, knowledge. Which is yung knowledge na yan, na balang araw, magbibigay sa atin ng pagkakataon na maging may reincarnate bilang mga Diyos. Which is, sound familiar, na katuruan ni Satan. At makikita natin dito, lahat ng mga simbahan na hindi nagtuturo Jesus Christ ay anak ng Diyos, anak sila ni Satanas. Nakikita natin dito, sino yan? Iglesia, Seventh-day Adventist, Mormons, Jehovah Witnesses, mga Muslim, Islam, Buddhism, Hinduism, at lahat ng mga religion, spiritualism, o yung mga New Age movement na meron yun, lahat sila hindi na nananampalataya o hindi naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. So, John refuted all the Gnostic teaching about Jesus Christ by saying that the Father sent the Son to be the Savior of the world. As a believers today, we should be a faithful witness, a faithful martyr, a reliable witness for Jesus Christ. Na kaya natin, na-prepare tayo na mag-sacrifice ng ating buhay para manibahagi lamang yung salita ng Diyos. Paano ko ba isasacrifice ang aking buhay, Brother Kenneth, kung hindi ko naman alam yung aking mensahe? Kung hindi ko alam yung aking ibabahagi? Diba? Kung hindi ko pinag-aralan yung aking ibabahagi sa tao, paano ako magiging faithful witness? Useless yun. Kaya sabihin kong Kristiyano ako, kung hindi ko naman alam yung aking ibabahagi, useless yun. Kaya bilang mananampalataya, napakahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, hindi ibig sabihin na bata pa ako. Pagdating ko na lang ng mga 30 o 25, saka na mag-aaral ng Word of God. Hindi. Dapat nag-aaral tayo ng Word of God ngayon. Kasi sa buong buhay natin, hindi natin matapos yung pag-aaral ng Word of God. Kaya dito makikita natin na bilang mga believers, bilang mga faithful witness, the truth that bawat mananampalataya, bawat isa sa atin ay witness. Alam niyo ba yan? Na bawat isa sa atin, expected ni John, yung mga believers sa Ephesus, and expect ni John na maging witness. At bawat isa sa atin, and expect ni Jesus Christ na maging
witness niya. Anong klaseng witness tayo? Are we faithful witness? Are we reliable witness? Or unfaithful witness of Jesus Christ? So, dito makikita natin na ang ating buhay bilang mga believers, hindi ito yung buhay na puno ng mga red roses. Diba? Kundi ito yung buhay na puno ng pagiging witness ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, makikita natin ang sinabi ni John the Baptist, dahil siya isang faithful witness ng Diyos, sabi ni John the Baptist, He must increase, but I must decrease. So, maging katulad tayo ni John the Baptist na nabihead ang ulo of declaring the whole counsel of God doon sa mga unsaved, sa mga believers. Pero saan magsisimula yon? Sa pag-aaral, sa pag-dig His Word. So, doon palagi magsisimula yung tinatawag natin pagiging witness, pag-aaral. Hindi ka pwede maging lawyer na hindi ka nag-aaral ng 2 years. 2 years ba? 10 years. So, pag 2 years ka nag-aaral, hindi ka pa half. Fake witness, fake lawyer. So tayo, sa isang araw, ilang beses natin pinag-aaralan ng Word of God para maging reliable witness tayo. Diba? Kung ititingin natin sa ating sarili, tayo ba ay reliable witness ng ating Panginoong Kristo? Tanda natin, kung alam yung book ni J.M. Carroll, yung Trail of Blood, hindi lahat doon ay tama. Pero yung title, Trail of Blood, which is kung titingnan natin yung history ng mga believers, mga Kristiyano, mga martyrs, mga Baptist believers, makikita natin, they are full of blood and not roses. So, ganun ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga, natin ngayon, hindi tayo pinanganak sa North Korea. Diba, napakapalad natin. Paano pag pinanganak sa North Korea, si Kenneth? Kalimutan ang mga pangalan. Example, paano pag doon pinanganak? Diba, napakahirap nun. Sa China pinanganak, magtatago ako sa ilalim. Pero tayo, napakapalad natin ngayon. Meron tayong mag-study ng Word of God. May time tayong study ng Word of God. May time tayong gospel literature. Akala niyo ba para lang tuwing Saturday lang, everyday, pwede tayong maging witness ng ating Panginoon Kristo. Kaya tanong ulit, are we reliable and faithful witness of Jesus Christ? Let's pray. O Amang dakila, makapangyarihan sa lahat, naman nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan ng mga sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami, Ama, pagkat kami po, Ama, inyong niligtas sa magitan naman ng atoning blood of our Lord Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, Ama, na patuloy po kaming lumapit sa inyo, patuloy po kaming pumipis sa inyo, patuloy po